totoo na parang yung panahon, parang ganun lang ba yun? Parang cycle lang ba siya? Pinanganak tayo, pinalaki, trabaho, nagmahal, bandang huli, gagawin natin sa mga anak natin, and then paulit-ulit lang ba? Minsan, ito na ba to, Lord? Pero, nanay, sa pananaw ng Diyos, hindi po paikot-ikot ang buhay. May plano siya, may direction siya, at bawat yugto may layunin. Una, you're still part of God's ongoing story. Ang Diyos hindi lang po yung may plano sa'yo nung bata ka, hanggang tumanda, patuloy siyang gumagawa at kumikilos sa buhay mo ngayon, Nanay Helen. Ang pagtanda po ay hindi ending. Ito ay actually parang progression at graduation papunta sa isang mas malalim at eternal na ending. Ayan, maganda po yan, ano? Sa bawat hinga, may dahilan. Maaaring hindi tulad ng dati, yung lakas ng katawan mo, Nanay Helen, pero mas malakas ngayon yung boses ng iyong karunungan, experience, and all. Pangalawa, your season has a different assignment. Ibig sabihin po, nung kabataan, assignment nyo magtaguyod, pero sa pagtanda, medyo may iba na kayong assignment, magpasa, yung legacy na tinatawag. Ngayon ang panahon ng pagbabahagi ng karanasan, mga karunungan nyo na incur sa experience throughout sa buhay nyo, at yung faith na nabuo sa pananampalataya nyo sa Diyos. Yung mga kwento nyo, nanay, sa mga apo nyo, ibang klase yan. Kala nyo maliit lang yan. Yung Lola Umpiang ko at Lolo Meng sa Kabanatuan, pag nagkukwento ng hirap ng buhay noon at kung paano sila naitaguyod ng Diyos. Yes, nando'y sikap, pero sinasabi nila, ang Diyos ang nagtaguyod sa amin. Yun din yung nag-build ng faith ko ngayon. Kaya siguro ako naging pastor, ano? Baka yung mga luha, tagumpay nyo through the years, yan po magturo ng hindi maituturo sa eskwelahan sa mga apo nyo at mga anak nyo, yung pananampalataya sa Diyos. At pangatlo, heaven is not the end. Kumaga, ito lang babuhay, mamatay, pupunta sa langit. It's the fulfillment. Hindi po totoo na kamatayan ng katapusan. Ito'y simula ng walang hanggan na kapiling natin ng ating maker, ang ating Diyos. Ang mga pinaghirapan mo na yan, yung sakit, yung pagod, may kapalit siya na kaluwalhatian. Pero huwag kang mag-alala, hanggang dito lang sa lupa yung mga sakit na yan. Sabi sa Pahayag 21:4, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Ang buhay daw po ni Helen dito sa lupa, pansamantala lang yan, yung mga hirap, it's a preparation for the final destination, which is eternal life with God. Kaya habang may hininga po tayo, Nanay Helen, patuloy na natin pamuhay yung ating buhay. Simple lang po yan, manalangin tayo. Pagka umaga, pagising natin, magpasalamat tayo at manalangin, Panginoon, salamat sa panibagong araw. Ano ba assignment mo sa akin ngayon bilang isang senior citizen? Pangalawa, magsulat po kayo ng prayer journal. Ilista niyo yung mga ipagpapasalamat niyo sa Diyos at ipagdarasal niyo. At pangatlo, patuloy po kayo makipag-fellowship sa ibang mga seniors dahil dyan naahasa yung ating isipan at ating karunungan. So, Nanay Helen, ang buhay ng Kristiyano hindi pa ikot-ikot, paakyat to at palapit sa araw sa tahanan na kapiling natin si Kristo. Ulitin ko po, Pahayag 21:4, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan, or sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Tayo manalangin, Nanay Helen, para sa itong panalangin na to. Panginoon, nililipat namin sa iyo si Nanay Helen na para bagang nawawalan na ng sense of living. Kumaga, ito lang ba ang buhay? Pero Lord, napakalaki na na-accomplish mo sa kanya. Nakapagtapos siyang kolehiyo, nakapagpaaral siya ng anak, at ngayon nga ay nasa yugto na siya, na siya ay nag-i-impart na ng legasiya para sa mga susunod na henerasyon. So Lord, hindi po nasayang, walang tapon sa'yo. Yung mga na-experience niyang hirap, success, mga na-experience niyang pagdurusa at karangyaan, kasigtagan, lahat po yan ay walang tapon sa'yo. Gamitin mo siya para maging impluensya at maging ehemplo sa susunod na henerasyon. Salamat sa kanyang buhay, maging blessing siya sa marami pang tao. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.